Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So after this reading, masolve na ang problem mo at makukuha mo na ang minamanifest mo dahil hihimayin natin ang iyong buhay para malaman mo kung ano yung kinakaharap mo currently, ano yung bumabalakid or blockage sa iyong manifestations, ano yung mga kailangan mong gawin, at ano yung missing puzzle piece para makuha mo na o ma-solve na yung problema na yan. At yung minamanifest mo ay dumating na. Kaya upo na, pag-usapan natin ito at himayin natin. So, Leo, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha mo talaga yung akmang messages na kalob sa'yo na yung spirit guide for today. Okay? So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Leo. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong mid-September para ma-solve na ang problema at ma-manifest mo yung manifestations mo? Inhale. And exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Ace of Cups. Beautiful. What's blocking your manifestation? You have the Four of Swords. Interesting. In the area of what you need to do, you have the Moon card. Lovely. In the area of what you need to focus on, you have the Three of Cups. Beautiful. In the area of what's coming in, Two of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Hierophant. In the area of your fortune, you have the Six of Wands. Wow! Fortune area mo is victory. So congrats po kung ano mo yung kinakaharap mo today. It will be successful in your favor. Okay? In the area of your near future, you have the Ten of Wands. Lovely. At ang missing puzzle piece para ma-solve na yung problema na yan, para makuha na yung minamanifest, eto yun mamaya. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Two of Cups. Two of Cups is all about you getting aligned with your choices, getting aligned with your manifestations. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng spirit guides mo, kapag meron kang nais o meron kang dasal o meron kang minamanifest, ano yung kaya mong gawin na effort in pertaining to that manifestation? Kaya mo bang tapatan yung dasal na yan? Kaya mo bang tapatan yung energy na minamanifest mo para mag-align, para maging isang linya, kumbaga, at makuha siya? Kaya some people, not all of us, some are praying for this, for that, pero ano ba yung pinapakita mong effort to get that? Parang gusto ko po maging astronaut, pero hindi ka naman nag-aaral for anything na astrological or space related na course. O kaya, bala ko pa maging singer pero hindi ka naman nag-audition, hindi ka naman kumakanta. So, dapat aligned sa pinapangarap. So, ngayon, parang kinokombinse ka, Leo, ng yung spirit guides to really align yourself sa minamanifest mo. Meron ka bang, parang you need to really ask yourself today, ano ba yung ginagawa ko para maabot ko yung minamanifest ko? Am I reaching any point papalapit doon? Or ako mismo yung gumagawa ng dahilan para mapalayo sa akin yung minamanifest ko? Kung ito man ay love life, kung meron kang minamanifest na babae o lalaki, ano naman yung effort mo para mapalapit sa kanya? O hinihiling mo lang ba siya sa langit para mapasayo pero wala ka namang kaakibat na kilos? Like the popular phrase, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So parang ganyan. For some, nakita ko this is the right time for you to have a clear communication with someone. Parang masinsinan daw na pag-uusap. Kung ito man po ay negotiation, kontrata, may pag-aaway with the lover, o meron kang kausap pero parang napakalabo, parang hindi mo siya mabasa. Panahon na para ilaan mo daw yung puso mo na makilala siya or magkaunawaan kayo. Meet in the middle, no? Nakita ko rin sympathy and empathy will play a huge part para magkaugnayan kayo. Para yung kausap mo ay talagang mapa-oo mo or makuha mo yung loob niya. Kung ikaw man po ay naghihintay ng kontrata, negotiation or agreement or interview o baka training, nakita ko rito na just do your best at mag-mirror yung effort mo sa magiging outcome. Kaya kung tutulog-tulog ka, mag-mirror din sa'yo yun na tutulog-tulog din ang outcome. Pero kung ikaw ay very dedicated, very motivated, and talagang lahat ng effort mo ay binubuhos mo para makuha yung matamis itong oo, magre-reflect yun sa'yo. At makukuha mo rin yung matamis na outcome sa pinaghirapan mo. Parang ganyan.
Your core energy will affect every aspect of your life this time. But first, tignan muna natin kung ano yung mga different columns. Here in the area of your good stuff, you have the 10 of wands, you have the 2 of wands, and you have the 6 of wands. It's all about your action, your emotion, your passion, your movement, no? At saka kumpiyansa sa sarili to do things or to take action on something. 10 of wands, sinasabi ito, napakabigat na, no? Hirap na hirap ka na. Pero nakita ko talaga dito na if you have the chance to really make a solid move, malaking power move para matapos, makompleto, maging successful yung isang bagay, may chance kayo. Especially here, nasa area ng good stuff mo sa 6 of wands, success, a victory, tagumpay, you're in the spotlight, kinikilala ka, nakuha mo, ikaw yung namayani, kumbaga, ikaw yung chosen one to get the good outcome. Pero sinasabi ng spirits mo, you need to get out of your comfort zone and work hard on something. Meron ka daw ginagawa ngayon this time na parang pangarap ko ganito, pangarap ko ganyan. Maabot ko kaya? Puro patanong lagi yung dulo eh. Akin kaya? Makikita ko kaya? Sana, no? Parang maraming duda pa. Pero if you could really step up your game, step up your game, talagang diretso ka sa tagumpay. Nakita ko ngayon parang nawawalan ka rin minsan ng pag-asa kasi parang hindi mo na makita, no? Parang makakarating pa ba ako sa dulo, maabot ko pa ba? Pero kung talaga ikaw may clear ka ng vision sa gusto mong patunguhan, kahit nahihirapan ka, alam ko idediretso mo yan eh. Kasi nakikita mo eh, alam mo yung end result na tinutumbok mo nung nagsimula ka nito. So, dala-dala mo dapat sa puso mo yan para makarating ka sa dulo kahit sobrang bigat, kahit sobrang hirap na at matamasa mo yung tagumpay. Because success is definitely in the horizon. No? In the area of your current situation, you have the Moon card, the Ace of Cups, and also the Four of Swords. Nakita ko rito na nag-aagaw yung damdamin, yung puso sa mahirap na landas o ipapahinga ko ba to? Susuong ba ako o ililet ko na tong bagay na to na very, very mahirap. Pero nakita ko na from the very beginning, mahal mo to eh, gusto mo to eh, swak sa'yo to eh. Pero nahaharangan yung isip mo ng takot, ng kaba, ng bigat, especially here. Marami ka mga unclear things, mga questions, mga duda, kina-question na rin yung faith mo, yung actions mo, yung decisions mo dahil nabibigatan ka na. Pero here, nakita ko na take time to rest. Take time ka lang na magkaroon ka ng time para magpahinga, para magbakasyon, bumitaw panandalian, kung talagang very, very hands-on ka dyan sa ginagawa mo, hindi masama ang bumitaw at magbakasyon panandalian. Pwede ka pa rin man bumalik eh. Kasi alam ko passion mo yan eh, at mahal mo yan eh. And you want to celebrate every small detail or every small na naaabot mo eh. Pero minsan parang nagigilty ka, no, Leo, pag humihilata ka o natutulog ka or nagbabakasyon ka o nagumol ka or hindi mo inaasikaso yung papeles, parang feeling mo, teka, dapat asikasuhin ko to, dapat hindi ako nakaupo lang basta dito. So, pwede ka pa rin naman kumayod eh. Hindi ko naman sinasabing bitawan mo totally. Parang kayod ka on the right time, pero meron ka rin time for yourself. Work hard, play hard. Kailangan mo ng balance this time para maabot mo yung desired mong outcome sa negosasyon na ito, sa pag-uusap na to, sa ugnayan na yan, no? Hindi masama magpahinga. May time for seriousness, may time din para maglibang at magsaya, okay? Kasi kailangan talaga panghawakan mo puso mo eh. Kasi nakita ko rito, there are moments in your life para na-feel mo half empty ka na or half full. Minsan, yan, iba-iba. Ngayon, pagising mo, parang, ay, ang ganda ng buhay ko. Meron akong ganito, meron akong ganyan. Pero may moment na parang, ay, hirap na ako, hindi ko na kaya. Bakit ba ganito? So parang, minsan nagka-fluctuate, minsan mataas, minsan okay. So, you need to really cultivate and protect your heart this time. Kaya importante talaga magbakasyon, magpahinga. Kung kailangan matulog, power nap, go. Alam ko marami sa inyo workaholic and you can't just really relax sometimes. At ayaw mo rin minsan matulog ng basta-basta kasi sabi mo, sayang yung oras. Pero kung may time ka talaga to just have a power nap o mag-siesta, gawin mo kasi makakatulong yan sa'yo in the long run. Okay? In the area of what's fixing, nakatalikod pa sa ating yung missing card. Mamaya, bubuksan natin yan. But first, we have 3 of cups and the Hierophant here. Nakita ko that you will have this parang celebration with the family. With the Hierophant here, either talagang pag-ibig din ito. Meron ako nabasang pag-ibig tungkol sa pagmamahal, tungkol sa relasyon. Parang you want to step up and get this on a next level. I'm seeing marriage, proposal, having kids, having solid family. Na kaya ngayon kumakayod ka at naghahanap ka ng bagong paraan para makabukod na o nakatulay na sa bagong direksyon na pagmamahalan ninyong dalawa.
ng family life ninyo. Nakita ko yan for others. But for other people, nakita ko that institutionalize yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. It's all about getting into the desired mong career, desired mong company. Parang papasok ka sa isang industriya, sa isang kumpanya na very well known or subok na ng panahon. At sobrang saya mo kasi parang kayang-kaya mong pumasok doon. Nakita ko rin dito na may basbas ka, kaya mag-celebrate ka. I'm saying you're putting your all commitment into something at marirealize mo na, ay, mahal ko pala to, ay, mahal ka pala sa akin to. Kaya magalaan ka na maraming effort, time, money, pawis, pagod para makaisa katuparan mo yung gusto mo. Kasi now you're enjoying the good outcome. You're enjoying the fruitful path moving on with this thing. Nakita ko rito with the commitment card, it's all about the family. Yes, you're enjoying something with a family. Either a family member na tanggap sa trabaho or yung negosyo mo umunlad, nag-expand, kumikita ka na ngayon o gumugulong na, no? Kaya parang nag-celebrate ka with the family. At very, very committed ka dyan sa bagay na yan. So, lahat ng responsibilidad kinakaya mo at ginagawa mo para mapanindigan siya. So, napakaganda. At your core energy, you have the Ace of Cups. Ace of Cups, sinasabi rito, yes, your heart is your power. Follow your heart this time. What makes you happy, what makes you feel good, what makes you feel complete, sundin mo yan. Nakita ko rito may mapasok sa yung bagong bagay, whether a new love. Talaga nakita ko kanina dito, may pag-ibig na very, very seryoso. Kung meron man sa inyo, may karelasyon na, nakita ko na that your partner o ikaw ay balak ng i-level up yung relasyon, whether seriously dating or exclusively dating or bubukod na, mag-live-in or magpapakasal, something like that. But nevertheless, this is really about getting to the next level of your relationship. For some, nakita ko dito na inaalam mo na kung ano yung mga bagay na talagang valuable sa puso mo. Kasi parang ayaw mo na magkasya sa mga bagay na temporary o napipilitan ka lang o parang feeling mo bumabangon ka lang para dito pero wala na dun yung puso mo. Para ka ng robot everyday, going to work, leaving work, going home, tutulog, gigising, ganun ulit. Parang nagkasawa ka na sa same routine. And you want to get back on your passion. Parang gusto mo ulit ibalik yung dating sigla. Kaya ngayon parang tinatanong mo sarili mo, ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung patutunguhan ko? Ano ba talaga yung malino na path for me? And na-cultivate mo yan when asking yourself. Ask yourself, sa puso mo, ano ba yung nilalaman ng puso mo? At kung ano yung sasagutin yan, kung ano yung marirealize mo, that is your next big step. Okay? The Ace of Cups, being clarified by the Hanged Man. Yes, mag-isip-isip daw muna ngayon. Kung balak mong umalis at magbakasyon, mag-soul searching, tumenga muna, no? Parang sabi mo, sagit lang po, pag-isipan ko muna. Yung moment of stillness, yung moment of katahimikan, moment of parang steady ka lang muna, diyan papasok ang kalinawan sa'yo. Kasi parang if-figure out mo, parang i-re-evaluate mo ba, Leo, yung mga bagay na dumarating sa buhay, nasa buhay mo, at yung mga bagay na papasok pa lamang, at ano yung mga bagay na gusto mo na wala ka. Kasi you want now this time around to really figure out the truth na magbibigay sa'yo ng kaparatagan at magbibigay sa'yo ng magandang connections at magandang outcome. And you don't want to waste your time sa mga bagay na mabibigat at sa mga bagay na parang nakakadena ka sa isang limitadong mundo. Kaya sabi ng spirits mo, pag-isipan muna kung ano yung mga bagay na actionan mo. Narinig ko, don't rush things. Huwag ka daw muna magmamadali. Take your time, do what you can, do your best. Basta ngayon importante, nag-iisip ka. Kung kailangan daw magtanong-tanong ka daw muna sa paligid mo, go push, magtanong-tanong ka. It will help you moving forward. Okay? In the area of what's blocking your goal or your manifestation or your problem, you have the Four of Swords. Para kasing ayaw mo magpahinga Meron ka daw mga bagay na kailangan na i-let go o kailangan na bitawan. Halimbawa, yung issue sa kapatid, issue sa kapitbahay, parang sige, i-big deal ba natin yan? Bitawan na lang natin, pahinga na natin yan, tapusin na natin yan. So, narinig ko, pagsuko ay isang katapangan. Pagsuko sa isang laban na alam mong kumakain na o lumalamon na ng peace of mind mo, lumalamon na ng katahimikan ng pamilya, lumalamon na ng focus mo sa career mo, focus mo sa balak mong gawin. Kung sinisira talaga ng bagay na to yung order ng life mo, you need to take a rest and leave that behind na. Parang nakita ko rito, ipagpasa Diyos na lamang. Something like that, no? Yun ang humaharang sa'yo, parang bira ka kasi ng bira, laban ka ng laban, sugod ka ng sugod, without thinking. To the point na pagod ka na, overworked ka na, burned out ka na, and you feel like yung puso mo never never nakatikim ng pahinga. Parang ganyan. So now is the right time for you to really
cultivate a time that is valuable. Wag mo sayangin ang oras mo sa mga bagay na pwedeng itulog mo na lang yan kaysa ilaban mo pa. Time na parang narinig ko, ngayon ang panahon para isipin mo kung ano yung valuable of your time at valuable of your effort. Kasi marami dyan ang umaagaw sa attention mo. Na may realize mo to this week na parang, ay, bakit ko ba inubos ang oras ko dun? Sana nilaan ko na lang dito, ili sana maganda pa naging outcome. So ngayon ang panahon na ipahinga mo daw yung mga bagay na hindi na ganoon kahalaga. Malalaman mo yan this time at may figure out mo yan. Kaya ask yourself, ano yung mga dapat ko ipahinga sa buhay ko? Away namin ng kapatid ko or problema namin ng lover ko or isang pangarap na lahat na nagastos mo na, nabigay mo na pero walang pinatunguhan. Something like that. So you really need to figure out that out on your own. The Four of Swords is being clarified by the Star card. Yes, pag-asa, pag-asa, pag-asa. Nakita ko rito, both cards are telling you about answered prayer. Both cards with the Star card and the Four of Swords telling you na ipagpasa Diyos mo na lamang. Huwag mo nang bigyan pa ng pagpuwersa o pag-control sa mga nangyayari. Sometimes, pag kinokontrol natin o pinapuwersa natin, doon pa lumalabas yung aberya at doon pa nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. If you could just trust God, if you could just give your soul and fear sa kanya na parang, God, ginawa ko na po ang lahat, kayo na pong bahala. If this thing will be resolved in your name, then push. Pero kung ito ay naghihintay pa ng tamang panahon para maging hinog o para maging lumaki o magkaroon ng magandang resolution in the near future, then yun po ang gagawin ko. So nakita ko talaga dito, faith in God, believe in God. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa na mareresolve yan, pero tama na yung pag-control mo sa isang bagay o pagpuwersa sa mga nangyayari. Okay? Another message you have, relentless craving, addiction is a prison disguised as freedom, consumed, eroding habits. Yes, ito yung mga bagay na kailangan talagang bitawan na with the Four of Swords. Masyado mo na daw pinapress ang sarili mo sa isang bagay na wala nang magandang dala sa'yo. Whether maling pag-ibig yan, o maling pakikipagkompronta sa ibang tao, o maling emosyon, o maling bagay na pinapanghawakan mo, pero alam mo na sa isip mo dapat nang bitawan, mapanakit na, nakakasira na, pero nakakapit ka pa rin. Ngayon time na for you to bitawan yan and ipagpasa Diyos na lamang. Another message, you have arrogance, not seeing flaws hinders growth, no limits to learn and improve, humility, awareness, and growth. Yes, babaan mo daw ang ego mo. Especially sa mga bagay na inaabot mo, gusto mo makuha, gusto mo marating. Alam ko, nakatutok ang mata mo dyan, nakatutok ang atensyon mo dyan, at gusto mo makuha yan all and all. Pero to the point na realize mo siguro this time na minsan ba parang nagiging diktador ka na parang ang gusto-gusto, ang ayaw-ayaw. Na parang nagiging matigas ng ulo mo. So babaan mo daw ang ego mo. Learn to see the flaws na-accumulate mo sa life mo at nagiging practice mo na. Nakita ko rito, sabi rito, not seeing flaws hinders growth. Alamin mo daw yung mga pagkakamali mo. Be accountable. Be truthful to yourself kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin at ano yung mga bagay na dapat mo nang putulin kasi hindi na nakakatulong. Okay? In the area of what you need to do, you have the Moon card here. The Moon card is all about faith. It's all about going through the journey kahit may hirap o kahit na malabo. Kasi sabi mo, ito yung gusto ko, nararamdaman ko sa puso ko, ito yung maganda, no? There is intuition in your heart. Sabi mo, bakit hirap na hirap ako dito? Bakit napapagod ako dyan? Pero tawag talaga ang damdamin ko. Kailangan ito yung gusto ko. Kailangan ito yung gawin ko. Ito yung puntahan ko. That is your higher self giving you the push to fight for this plan or to fight for this journey. Na siguro minsan nag-iisip ka, bakit ba ako nagpapakatanga dito? Bakit ba ako nagpapakakayod dito? Hirap na ako, umiiyak na ako, pero kada gising ko, gusto ko pa rin siyang gawin. Nandun yung puso mo eh. At you don't want to stop doing this or pursuing this. Ibig sabihin, that is your higher self giving you the push na ilaban mo yan, yun yung tamang ruta. Nakita ko rito, if you could just believe in yourself, mararating mo yung outcome nito. Alam ko, gabi na with the Moon card, madilim, wala kang makita, nakakatakot, unsure, unclear, pero may power doon eh, may magic doon eh. May magic sa not knowing the outcome, not knowing the right path, pero ginagawa mo pa rin. There's power in that pagkakaroon ng lakas sa loob na gawin yan. So, marami sa atin, yung mga successful people, yung mga millionaire, yung mga billionaire, yung mga rags to riches na mga kwento, marami sa kanila yung parang, hindi kami sure na aasenso kami, pero nilaksan lang namin ang loob namin. Ayun, nakuha nila. Kasi may nudge sa puso mo yan eh, parang may tulak sa dibdib na parang,
Gawin natin kahit mahirap. Ibig sabihin, spirit guides talaga ang nagbibigay sa'yo ng push. Okay? The Moon card, huwag ka mag-alala this time around, darating din yung kalinawan sa puso mo at sa isip mo kung ano yung tamang gawin. So, nakita ko divine timing is at play. Kung ngayon marami kang mga bagay na hindi nagigets, marami kang mga bagay na parang, paano yun? Paano yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? The right answer will come, and it will come at the right time na talaga namang kailangan mo. Kaya, huwag kang mangamba ngayon kung medyo feeling mo lost ka o feeling mo kailangan malaman ko kaagad, no? Okay lang kahit hindi mo alam lahat. Ang mahalaga, kumbinsido ka na gusto mong gawin yan at papanindigan mo yung ginagawa mo. Okay? Moon card, you have the Wheel of Fortune. Yes. Kaakibat no ng swerte babalik sa'yo. Ang mahalaga lang naman kay Wheel of Fortune ay action eh. Talagang right action and believability in your heart na magagawa mo at magkatagumpay ka eh. Doon iikot ang kapalaran in your favor. Ngayon sabi rito, maraming malabo, maraming mga bagay na, kaya ba? Kaya ba? Yes, kaya mo. If you could just really rewire yourself para ma-manifest mo yan, maha-manifest mo yan, makukuha mo yan. So, nakita ko dito, you need to prove to the universe na talagang seryoso ka sa path na yan at yan ang gusto mong gawin, magdire-diretso ka dyan. Okay? Another message in the area of what you need to do, you have rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Pero ko daw mga bagay na dapat nang bitawan in the past para makapag-move on ka na at maharap mo na yung dapat mong harapin. Sa ma-view, parang nag-linger pa sa past, parang ay, ang ganda dati, ay gusto ko yun before, ay sana makabalik ako doon, ay buti pa before, ganito kami, bakit ako ganito ngayon? So, lahi kang bumabalik sa past to the point na hindi mo maharap yung terrain na nasa harapan mo para matapos all and all na yan. Ngayon, para daw umikot ang kapalaran mo, don't dwell in the past. Another message of navigating by the stars, follow your bliss. Yes, kung mahal mo to eh, kung mahal ka sa'yo yan at pangarap mo talaga yan kahit gaano kahirap, alam kong susuungin mo yan. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Three of Cups. Three of Cups, sinasabi rito, you need to celebrate life more than ever. Kung ano yung mga bagay na meron ka, kung ano yung mga bagay na nakukuha mo, kung ano yung mga bagay na nandyan, i-celebrate mo daw yan with your family and friends. And narinig ko rito, learn to have fun. No? Nakakaligtaan mo na daw, Leo, na magsaya o i-celebrate yung mga maliliit o malalaki man na nakukuha mo everyday. The mere fact na yung kada problema na lalagpasan mo, that is worthy of celebration. Narinig ko din na kung hihayain ka ng kapatid mo, ng kaibigan mo to enjoy and gumimik, go push. Because sa inyong panahon para makahinga ka, especially sa mga bigat at mga bagay na inaasikaso mo ngayon para lang magtagumpay ka. No? So sabi ko nga sa inyo, walang mali kung magpapahinga, walang mali kung mag-relax. Kailangan yan para lumuwag yung sked mo, lumuwag yung damdamin mo at makapag-isip ka in a very relaxed way. Okay? The Three of Cups is being clarified by you have the Six of Swords. Yes. Aabante talaga ang lahat sa buhay mo kung mag-e-enjoy, kung meron ka lang power to really appreciate what you have. Meron akong gantong bagay, meron akong ganto, meron akong ganyan. Hindi man ganun kaganda pero at least meron ka, no? The appreciation in your part will really give you parang talagang bagong-bagong mindset na parang, ay, bakit ba ako magreklamo? Ay, bakit ba ako maiinip? Ay, bakit ba ako magdududa? Eh, binibigay naman sa akin ni God yung mga gusto ko. So, kapag nandun ka lagi sa moment of appreciation, ma-appreciate mo rin yung time para sa mga bagay na tahimik. Yung mga time na stuck ka o mga time na stagnant ka na parang, okay, siguro nga, kailangan ko maghintay pa. Kailangan kong tiyagain to kasi hinahanda pa siguro ni God. So, nagiging nagiging positive thinker ka. At importante yan sa buhay mo ngayon para sumulong yung mga dapat sumulong. Okay? In the area of what you need, what's coming in, you have the Two of Wands. Two of Wands darating sa buhay mo this time around is tapang na kumawala sa comfort zone mo. You want growth, you want advancement, gusto mo may marating ka, gusto mo na may mapala ka, gusto mo na sumulong ang buhay mo, no? Umabante, magkaroon ng growth, magkaroon ng leveling up. Pero ngayon sabi rito, kailangan talaga i-celebrate mo muna yung mga bagay na meron ka. Kasi pag lagi mong pinapractice yung celebration, yung appreciation, lumalakas ang loob mo eh. Parang, ay, binibigay ni God sige, subok pa tayo, gawin pa natin yung mga bago. Kasi nakikita mo, tinutupad eh. Nakikita mo may pinapatunguhan eh. Nakapagpundar ka, nag-enjoy yung family mo, nakikita mo, gumagaan ang buhay ninyo. So, yung paunti-unting ginagawa mo na sineselebrate mo at nakikita mo ng bukas sa mata at bukas sa damdamin, nagkakaroon ka ng mga pagkilos sa puso mo na, ay, why not i-elevate pa natin? Ay, why not gawin pa natin to, lawakan pa natin, o humakbang na tayo. Halimbawa, sa negosyo,
Maliit lang yung negosyo mo pero dumadami pa unti-unti yung customer. So, nag-e-enjoy ka kasi mo, ay thank you Lord po kahit paano dumadami yung customer. Pero patuloy yung dumadami din titiwala, dumadami din yung mga nag-recommend. Sabi mo, ay God, thank you po sa malakas ng loob mo na diretso pa, palakihan pa yung effort mo, yung money mo, yung attention dyan. So, parang ikaw ngayon nakita ko talaga na lumaalagwa ka na and you want to change. You want to parang subukan kung hanggang saan pa yung maabot mo. At nakita ko rito lalakas ang loob mo. Huwag ka mag-alala, what's coming in, may tulong. May tulong na darating sa'yo para assistance or ally na parang magbibigay pa sa'yo ng kumpiyansa na parang, sige, Leo, ituloy mo yan. Kayang-kaya mo yan, supportahan ka namin, parang ganyan. So kung meron ka mga vision this time, para sa'yo mo, ay why not gawin ko to, ay why not palakihin natin yan, ay why not punta tayo doon, o subukan natin kapalaran natin doon. So may mga tutulong sa'yo para ma-accomplish yung mga plano mo. Pero ngayon, paalala sa'yo ng spirit guides mo to really think this through. Sabi ko nga, with the hangman here and the two of wands here, atras ka muna. Parang, okay, balak ko to, pag-isipan muna natin. Itanong mo muna sa iba't ibang tao, balansehin mo, and then come up on your own decision. Para maliwanag lahat, para enlightened ka sa bawat step mo at hindi ka lang nabubulagan sa limitado mong mundo na pangarap mo lang to pero hindi mo pala naisip yung iba't ibang aspeto. Kapag nakapagtanong-tanong ka, lalawak yung viewpoint mo at magkakaroon ka ng concrete action moving forward. Okay? A two of wands being clarified by the Eight of Cups. Yes, pag-alis talaga to. Leaving something behind na hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya. Sabi mo, tapos na to, na-serve na yung purpose sa akin. I need to level up. Dati minahal mo yan, dati mahalaga sa'yo yan, pero ngayon na-realize mo na hindi na match hindi na tugma. Kaya ngayon, tinatawag ka na talaga ng higher self mo to really focus on something bigger, something better, na pupuno doon sa puso mo, pupuno sa satisfaction mo, at pupuno doon sa contentment mo, fulfillment kumbaga. So ngayon nakita ko talaga na parang hindi ka na ganoon ka kaligaya, wala ka ng gana, malungkot ka na diyan. Parang sabi mo, panahon na para mag-elevate ako. At nakita ko dito, lalawak ang mundo mo, lalawak yung mga bagay na pwede mong gawin at handa ka nang tumulay. So congrats po. In the area for divine messages, you have the Hierophant here. Hierophant, yes, may basbas ka daw. Kung ano man yung gagawin mo, may basbas ka ng higher power, ng spiritual realm, na gawin yan. Nakita ko na matagal ka nagdasal, no? Parang hiniling mo, God, gawin ko kaya to. God, ano pong payo niyo sa akin? God, ituro mo ko sa tamang direksyon. At ngayong linggong ito, in the middle of September, patungo sa katapusan ng buwan na ito, makikita mo na yung kalinawan, especially po, we have eclipse on September 21. Yung eclipse na yan magdudulot sa ating lahat ng kalinawan about something. Madudurog na o mababasag na yung mga bagay na ilusyon. Yung mga dating akala na akala mo tama, akala mo maganda, pero ngayon may realize mo, ay hindi na pala ako masaya, ay hindi na pala ganun kaganda. Ngayon kailangan ko na lawakan yung mundo ko at hanapin ko yung contentment ko somewhere else. And with the Hierophant here, pinapayuhan ka to get out of your comfort zone and get out of the box. Kung mawala ka sa sistema, kung mawala ka sa traditional na paraan na parang feeling mo sakal na sakal ka, hindi ka makagalaw. Ngayon, to be free, para makahinga ka, to be happy, chase something new, makabago, na bubuo sa pagkatao mo, bubuo sa bagong buhay mo, at may feel mo na nabubuhay ako, hindi lang ako sunod-sunuran sa iba, parang ganyan. Okay? The Hierophant, card of blessedness, card of blessing. Sabi rito, kung ano man yung planong yan, may basbas May magandang patutunguhan Nakita ko talaga na getting out of the system. Parang may bagay ka na parang ginagawa before na sabi mo, ay parang hindi na obra sa akin, parang hindi na swak. Panahon na to para mag-isip ka ng bago. Okay? The Hierophant, nakita ko rin dito pagkatuto. Whether you need to gain more knowledge para mag-level up. Kasi balak mo nga mag-level up sa buhay, di ba? May aalisan ka. And kasabay nun pagkatuto. So, kung may aalisan ka, may pupuntahan ka, may bago kang gagawin, kailangan receptive ka sa payo ng ibang tao, sa nagawa ng ibang tao. Tapos, i-reflect mo sa sarili mo yun kung paano mo siya i-execute on your own version, kumbaga. Para sa'yo din maging applicable o kung swak ba sa'yo. But more or less, ngayon maging sponge ka, Leo. Matuto ka sa ibang tao. Kung meron ka mentorship, teacher, supervisor, or boss, makakatulong yan sa'yo para dumagdag kaalaman para alam mo yung galawan mo. Okay? Hierophant is being clarified by Two of Wands. Bumalik tayo. 2, 2, 2.
Two of Cups, Two of Wands, and Two of Wands here telling you, yes, aligned na aligned ka sa higher self mo. Kung meron ka mga bagay na iniiwanan, hindi mo marin minsan magets kung bakit ba ayaw ko na dito, bakit parang wala na yung amor ko dito. Marami rin siguro tao sa paligid mo, kina-question ka sa parang, bakit ka umalis, bakit mo iniwan, ano nangyayari sa'yo mo, hindi ko rin alam pero hindi na ako masaya, meron ako ibang gustong gawin. That is your higher self calling you and pushing you on something else na talagang ina-align ka sa tamang direksyon. With the Two of Wands in the Hierophant, sabi ko nga sa inyo kanina, meron ka talagang ally o taong tutulong sa'yo, ay body, no? Parang body mo na magiging gabay mo sa laban na ito, sa gusto mong puntahan, sa desisyon na gusto mong gawin. Kaya, you're not alone. You're not alone. And the right help will coming for you this time around. Kaya, huwag ka mangamba sa mga gagawin mo. Okay? In the guidance, unang-una, you have, be like your spirit guide. Yes! Maging katulad ka doon ng spirit guides mo na payapa, kalmado, nag-aasahan kayo sa isa't isa, no? Parang pareho kayong may tiwala sa isa't isa. So, be your spirit guides. Malaya, malawak, malalim, and also may tiwala sa Diyos at meron pananampalataya. Another message, you have listened to the inner voice within when it persists. Yes, pag meron ka mga alinlangan o meron parang tawag ang damdamin na parang marito, parang may bala kong gawin, parang may something na pumipigil sa akin gawin yan o puntahan yon, makinig ka doon. Because that is protection, that is redirection, and that is something na talagang may guide ka. So ngayon, palakpakan natin ang yung spirit guides, ang yung angel guides, because both cards talaga naman sinasabi dito, protektado ka at ina-align ka sa your higher self. Kaya, laging makinig sa intuition, laging makinig sa puso para alam mo yung gagawin mo next time. Okay? In the area of your fortune, you have the Six of Wands here. Yes, confirmed, may tagumpay ka this time. Kung ano mo po yung inaasikaso mo, nilalakad mo, ginagawa mo, sigurado ang tagumpay sa bagay na yan. Nakita ko rito, do your best. Kung kailangan mag-research, kung kailangan magpuyat, kung kailangan lakaran na. Parang nakita ko kasi dito, your effort will determine the outcome of the product. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, parang mirroring, di ba? Kung ano yung nilalaan mo ng effort, mag-mirror yan pabalik sa magiging outcome. Kaya ngayon, kung nag-iisip ka, magtatagumpay ba ako doon? Teka, tanungin muna natin, ano ba yung ginagawa mo para magtagumpay ka dyan? So ngayon, you need to really revisit your effort, your actions, kung ano yung mga nilalaan mong oras para dyan, para magtagumpay ka. Ngayon, narinig ko na don't listen to your naysayers, so yung mga bashers. Kung nakakarinig ka ng mga pangmamaliit or kaya toxicity from other people, takpan ng tenga and focus on your goal, eyes on the prize, eyes on the target. Kasi talagang nasa spotlight ka this time. At talagang nakikita ko, ikaw yung chosen one at ikaw yung mamayani, ikaw yung magtatagumpay sa laban na yan. Congrats po. Six of Wands, clarify natin. Six of Wands being clarified by, you have the Five of Wands. Yes, tamang-tama nga sabi ko sa inyo. Ikaw mananalo dyan. Kung very, very competitive ang ginagalawan mong mundo. Halimbawa, lahat kayo laban-laban para makakuha ng quota o makakuha ng client o yung negosyo mo siguro, marami kang kakompetensya. O sa ginagalawan mo, ramdam mo na parang kinakompetensya ka ng mga tao sa paligid mo. Pero huwag ka mag-alala, ikaw ang mamamayani dyan. Ikaw ang mananalo. Ikaw ang magwawagi. At ikaw yung mapapansin. Nakita ko na very, very attractive ka, very, very charming, madali kang ma-spot kahit na maraming tao, kitang-kita ka lagi. So, parang huwag ka mag-alala. Parang nakita ko dito na whatever they're trying to do against you, you will win this. And nobody can stop the good outcome na pupunta para sa'yo. No? Congrats po. In the area, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Valley, deep personal strength and peace that assures success. Yes, basta payapa ang puso mo, tahimik ka, hindi mo iniisip yung problema ng iba, magiging okay ang lahat, magtatagumpay ka. Kasi hindi ka na-distract eh. Now, the message of Rat, someone working against you, behind your back. Yes, ito yon. With the Five of Wands, marami talagang tao sa paligid mo ang nananadya o talagang toxic. Make sure na iwasan sila. Another message of Apple, temptation will test you. Yes, meron ka daw mga bagay na parang maridistract ka. Kaya make sure na huwag kang matetempt na itry ang ibang bagay o lumihis ka ng landas. Always eyes on the prize. And sa mga pinapanindigan mo with the commitment card here, with the Hierophant, kung ano sa yung commitment mo, panindigan mo, hindi ka dapat nalilingat dyan. Another message of Archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Congrats po. Another message, you have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, may mga moment na parang gusto mong umalago, gusto mong gumalaw pero nakakatakot, di mo alam gagawin. Normal lang yan, pero ngayon nakita ko talaga may bagong opportunity na papasok na magpapabitaw ka doon sa mga bagay na parang feeling mo tied down ka.
Another message, you have October. Importante po ba sa inyong buwan na Oktubre o meron kayong birthday o anniversary or special occasion? Kung wala naman po, meron kayong milestone sa buwan na Oktubre. Congrats po. In the area of your near future, you have the 10 of Wands. Nakita ko rito, hard work is paying off. No? With the right communication, with the right effort, makukuha mo yung matamis na oo sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Kung ngayon iniisip mo, kaya ko ba? Kaya mo. Kung iniisip mo na may outcome ba? May outcome. Kung naisip mo na matatapos ba? Matatapos ang bigat, matatapos ang hirap. Kaya kailangan talaga ngayon maging dedicated ka and push until the end. Kasi lahat naman ng bagay na pag-sumikapan. Especially here, payo nga sa'yo, deep personal strength and peace that assures success. Kung talagang meron kang pananalig sa isip at puso mo na makakaya ko ito at maganda ang dulot sa akin na to, hindi mo susukuan yan. Okay? Great things requires great hard work. At ngayon nakikita ko malapit ka na sa katapusan ng bigat na yan. So congrats po. 10 of Wands, clarify natin. 10 of Wands being clarified by, you have the Knight of Cups. Yes. Nakita ko talaga dito that offer is coming from your hard work. Whether or not promotion is coming or reward. Nakita ko rito dahil sa hirap at pagod at sakripisyo mo, may nakapansin ng effort at ability mo. Some of you are very, very professional, very, very hardworking. Kaya parang o-offeran ka ng someone, whether a friend or kakilala or sa industriya ang ginagalawan mo, o-offeran ka that will alleviate your life o gagaan yung mga bagay-bagay. Some of you, parang o-offeran ng tulong, o-offeran ng assistance, parang, uy, ano ginagawa mo, napakahirap naman yan, tulungan na kita. Kaya, papahiramin ka ng pera para mapondohan na yung bagay na pinaghihirapan mo. O kaya talaga namang isang brand new offer from someone na talagang babago sa buhay mo at magpapagaan sa lahat ng bigat. Kasi parang napatunayan mo na this time eh. Parang napatunayan mo kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-professional, ka-efficient, at kaseryoso sa iyong trabaho. Nakita ko talaga clear elevation ito. So congrats po para sa inyo. In the area of what's missing, ito yung kulang na kulang missing this time. So ano kaya ito? 1, 2, 3. You have a Queen of Wands. Wow. Ano yung missing sa buhay mo daw? Confidence. Confidence, kumpiyansa sa sarili, drive, no, na parang gagawin ko to, hindi ko papakinggan sa sabihin ninyo, hindi na ako papaapekto pa sa opinion ng ibang tao, sa pandadown sa akin ng ibang tao. Parang lalakad ka sa loob ng kwarto na yan kahit maraming nakatingin sa'yo ng taas noo, believe na believe ka sa sarili mo. Kaya nga sabi ko dito, kahit nahihirapan ka, kung talagang confident ka, makukuha mo tong matamis na oo or offer or good answer from someone eh. Either talagang promotion or incentive or reward, makukuha mo yan dahil sa dedikasyon mo. Kaya ngayon, maging confident ka naman. Ipamalas mo yung galing mo. Leo ka eh. You're a very, very confident and fiery and self-assured card and personality. Kaya ngayon nakita ko talaga na be positive lang. Think positive. Everything will work out. Everything will be fine. Kung nahihiya ka, itapon mo yung hiya sa bintana. Kung natatakot ka, itapon mo yung takot sa bintana. Learn to really trust yourself. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw dapat ang unang number one fan ng sarili mo. Kasi kung yan ang pamamayanihin mo sa isip mo, lahat ng communication, lahat ng ugnayan, kontrata man, interview, malalagpasan mo. Kaya ngayon, be confident. Okay? Queen of Wands, clarify natin. Queen of Wands being clarified by, you have the Empress card. Yes. Basta talented and happy and having self-love, self-care. Hindi mo hahayaan na maliitin ka, apak-apakan ka because you know your value. You know who you are, the authentic you. Mahal mo ang sarili mo, kaya walang kahit sino man na makakapanglibak o makakapang-down sa'yo. Kasi kilala mo sarili mo, mahal mo sarili mo eh. Ngayon ko talagang meron kang mga kine-create, meron kang ginagawa. Nakita ko rito, silent confidence can really do the job for you. Huwag kang maging aligaga, huwag mong pagdudahan, huwag kang mag-overthink, huwag kang mag-overanalyze, and believe in your abilities. It will be done for you. So, ito talaga yung missing sa'yo eh. Kaya para ma-solve na yung problem na yan, makuha yung minamanifest mo, confidence and tiwala sa sarili, it will be created. The creation card is here. Magagawa, makikreate, magiging successful para sa'yo. So, Leo, yan po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. Manifestation dusts po para sa inyo lahat. Confirm na yan. Palakpakan dahil solved na ang problems at okay na ang manifestations mo. Nasa kamay mo na yan after this. So, thank you again for watching, Leo, for your mid-September bonus reading. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Taro PH. God bless everybody.